Actually po, meron pong mababago sa ating schedule dahil nandiyan po sa inyong program, meron pa pong susunod na presentation dapat yung ating public election officer. Pero actually po, ito ay na-discuss na niya kahapon. And then, yung ibang information na hindi niya naisama sa presentation, sinama namin dito sa presentation ni Sir Lito. So, ang nangyayari po ngayon is, kung meron kayong tanong, meron po tayong short Q&A para kay Sir Lito. And then, ang isusunod na po natin ay yung aking presentation. So, aakyat po natin yung ating program. So, hopefully, maaga tayo matatapos dito. Meron po ba kayong tanong kay Sir Lito? Reminder lang po, pwede po kaya kung isang tanong, isa lang po, hindi 5. Sir Lito, gusto niyo bang umupo sa tuwa dito sa akin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung tanong ko ay hindi ko narinig ko sa presentation ni Sir. Yung nga po yung binasa ko sa kay election officer ko sana ito itatanong ko sa presentation niya. Kasi huwag na iparinig ko na war or any current election. Kasi hanggang hindi nakakapag-elect ng chief minister at ibang officer ng executive branch ng bar ay patuloy pa rin yung proseso ng election sa bar. So, sa bar kasi meron tinatawag na wali. Yung wali ba ay kasama sa election o may mag-appoint sa kanya. Tapos, appointment ka mo. nangyayari kasi may term, ang alam namin, may term yung wali. So yung bang wali ngayon ay kasabay ba mag-i-end yung kanyang term tapos magpapalit ulit ng wali tapos yung wali na kapalit siya din yung mag-open ng ceremonial opening ng family. Ano po yung ganun? Sa pagkakaintindi po namin doon sa meron ba abogado dito? Sir. Okay lang. Paki-confirm na lang yung mga abogado. Ang pagkakaalam namin, pagkakabasa namin doon sa mga batas dito sa parliament patungkol doon sa parliamentary system, yung wali will be appointed by the chief minister. Yes. After the appointment of the chief minister. After mas-elect ng Chief minister. parliament, chief minister. Yung term ni wali is conterminous with the chief minister. Yes. So yun yung tama ba? Yes, sir. Kasi, sir, like what happened before, nung namatay yung unang wali, si Bapol Stars, Sandali lang po. Follow up legislator. Kasi ibig sabihin po nun, mag-i-end yung term ng Paki-equal lang pa kasi nire-report natin dito. ibig sabihin po nun, mag-i-end yung term ng incumbent wali na bumalik doon sa naunang wali. Kasi nga, ang kukontinue lang niya, yung term ng namatay na wali na hindi nakapos siya. So kung mag-i-end yung term niya, sino po yung mag-open nung first session, yung inaugural session ng regular parliament? Kasi susunod regular na after the election. So sino ngayon na mag-open ng inaugural session? Kasi wali po may function na hindi po chief minister. Kasi sa inaugural session, wala pa po chief minister. Lahat naman po kasi term of office na 3 years. yes. Sir. Sir siya. Na-clarify po natin yan. Mag-open ng regular session. Yes po. Assalamualaikum, good morning. Ako si Mariam Sailila ng Mindanao Women's Advocacy for Good Governance. Kasi nandito kami sa Cotabato City kami. Alam namin kung ano ang nangyayari sa bar. Di namatay si Bapol Stads, yung wali. Then, after how many months, nag-appoint si Chief Minister ng another wali. Like what happened also to Mufti Abu Huraira. Namatay si Mufti, then after how many months, nag-appoint naman si Chief Minister. Ganon yun, hindi idinadaan sa election. Hindi nga po, kasi yung wali appointed position Yes, ng sir. chief minister. Yes, sir.
Pero walang wali kung wala kayong chief minister. Yes. Kaya yung ang legislature o yung parliament mismo, sila naman ang mamimili among themselves kung sino ang magiging chief minister. Tanong, sino nga magbubukas ng inaugural session? Yun po yung ating i-clarify sa comment. Sir, excuse me po. Excuse me po. So I would like to clarify the process of the selection of the wali. So it is true that the term of office of wali is totally known to the chief minister. And the appointing officer is the chief minister. But then the process is that we have the council of leaders, in which one of the representative of wellness is me. So we are part of the process. So, pagkawala kung di wali, for how many months yung sinabi ni sister, there are several business candidate for that position. So mayroon pong shortlisting ang ating office of the chief minister, which is the council of leaders also have the power to endorse. Kung ano man ang ini-endorse ng ating council of leaders to post of central sectoral representative, yun po ang tinitingnan ng ating chief minister at kung sino yung appoint niya as yun po ang nangyari last good year. Recommendatory lang po ang council of leaders. Ang officer o chief. Maraming salamat po doon sa paliwanag na yun. Para sa inyo yung Judicial and Bar Council. Yes. Diba? Jeff. Good morning. Magdadagdag lang po ako. I agree po with what Ma'am said po. Tama po. But upon appointment po ng Chief Minister, dapat may consensus pa rin po ng Parliament. And with regards naman po doon sa opening of regular sessions, hindi po makakapag-open ng regular sessions hanggang wala pong appointment of wali. So very important po ang role ng wali sa Parliament dahil siya yung mag-determine kung may magsisimula yung regular sessions. Yes po. Siya ang ceremonial head. Yes. Okay, maraming salamat po. Rafi. Sir, good morning po. Stanley Montilla po from hindi ko kasi kung na-explain ba natin kanina yung since maaaring maging dalawang balota na yung ating voting, meron ba itong effect sa halimbawa madagdagan yung number ng electoral boards, like for example yung tatlo, magiging dalawang set ba sila? Pangalawa is, madadagdagan ba yung time ng isang tao na bubuli niya doon sa loob ng presinto? Or kung hindi madagdagan, as is pa rin ba yung posible, like for example sa 500 na voters ay isang present? Kasi ang worry natin dito na nakikita natin, baka medyo mas matagal yung pagboto ng isang tao dahil sa dalawa ng balota na i-ano niya. At another thing is, alam naman po natin na ito ay na-observe natin mga during elections, may mga tao na pumapasok sa loob ng precinct na kung tutusin na hindi naman sila dapat authorize na nasa loob ng precinct. So, baka mas dumagdag pa ito sa tagal ng proseso, di kaya mas maging maraming factors na pwede siya magkagulo kasi yung mga tao na yun ay meron silang iba't ibang interes sa kanilang mga respective candidates or parties na dinadala. So, thank you very much. Maraming po salamat po sa katanungan na yun. Dalawa basically yung tanong ninyo. Yung proseso doon sa automated elections this year at yung mga tao doon sa loob. Sangayon po doon sa ating batas, unahin ko muna yung second question. Sangayon po sa ating batas, ang nasa loob lang dapat na polling precinct, yun ay yung lugar kung saan tayo bumoboto. No? Siyempre, yung members ng electoral board, sila lang. No? Pangalawang set ay yung mga accredited watchers. Okay? Third
ay yung mga botante na bumoboto doon sa particular period na yon. Karaniwan, 10 botante ang pinapayagan na nasa loob. Maximum. Bukod doon, dapat wala ng iba. So yung talaga, kaya yung importante yung role ng ating chairman ng electoral board. No? Dapat makontrol niya kung sino yung nasa loob. Kung hindi niya makontrol yun, meron naman tayo pwede magbigay ng assistance o pwede i-report sa DESO. No? Ito yung sa DepEd Representative, yung Supervising Officer. No? Kung hindi pa rin kaya ng DESO, pwede namang i-report sa mga kinauukulan tulad ng election officer o di kaya yung security forces natin, yung PNP. Doon no, sa unang tanong nyo, may ilang beses na rin natanong yan, no? Hindi pa lang kasi nakukonfigure ng COMELEC yung automated counting machine para tumakbo sa 2 balota. Ginagawa pa ho yun. Ang panimala namin, magkaroon ng time and motion, no? Para magsasimulate ng voting. No? Para masukat kung gaano katagal yung oras na gugulin ng isang botante sa harap ng makina. Ngayon, pero wala akong pinagbago doon sa balota, yung shading pa rin yung gagamitin natin. No? So, ilang eleksyon na, 5 eleksyon na yung pinagdaanan natin, nakasanayan na rin ng mga botante, natuto na rin yung mga botante mag-shade doon sa balota. Pagka-shade niyan, no, pwede na siyang i-insert doon sa machine. Yung machine, kung maalala nyo, nagpiprint din siya ng yung tinatawag natin BBPAT o kaya yung resibo para naman magamit to confirm yung voter. Yung isang feature ngayon doon sa ACM is meron na rin siyang display. Pag in-scan yung balota nyo, yung image ng balota nyo ipapakita doon sa screen para ma-verify nyo na tama yung na-capture. No? So, yung ganong proseso kasi kakain nga ng oras, lalo dalawang balota, kakain talaga ng oras. So, ang panukala namin sa COMELEC, magpatakbo ulit ng time and motion study bago desisyonan kung ilang gano'ng katagal no, i-allow yung botante sa makina. Nasa po ba? Pwede bang dalawa sir ito? Iba yung machine for the parliament? Ay, ano, ang desisyon na ng COMELEC, isang makina lamang. As to the number of the members of the electoral board, hindi pa po natin alam kung ano yung desisyon ng COMELEC tungkol dyan. Yeah, may add dun sa time na mga utilize natin upon the insertion of our votes. Kasi dalawa talaga yung botante na ipapasok natin. During the time that our group was invited by the participant farm, actually si Sir Lito dapat ang invited, pero ako yung na-send with Kuya Mike. Kaya ang makakasagot na si Kuya Mike because one of the participant na talagang gumamit ng machine, actual, is si Kuya Mike Palawan ng Laro del Sur. Baka Kuya Mike, kasi kung bibilangin natin yung minutes ng pag-insert mo ng ballot, actual, with the presence of the COMELEC, ay parang hindi ata umabot ng 2 minutes. Hindi ba? Talagang mabilis lang. Pero one voting machine lang. Isang makina lang yan. Although 2 ballots tayo because national and local election na ballots, yung 12 senators, party list, at saka yung parliamentary election ng BAR. Kaya during the time na nagkaroon ng actual si Kuya Mike, ako mismo yung nag-assist kay Kuya Mike, no? Baka pwede, mga ilang segundo ba yun, minutes? Kasi yung result, segundo, no, Kuya Mike? Talagang mabilis lang. Pero ang very critical dito, Sir Lito, sa ating mga kasama dito na maganda po observe, is yung talagang linya na dapat talaga ay maagapan, walang magtulakan. Kasi at the time na ma-insert natin yung boto natin doon sa machine, talagang hindi ka makakaalis until na hindi mo ma-prove na yung lalabas doon sa red or resibo, yun ang ibinoto mo. Kasi kay Kuya Mike, nasabi ko kay Kuya Mike, tingnan mo mabuti yung
resibo na lumabas kung yan ba yung receipt mo. Kasi kung hindi yun, talagang merong technicalities on the part of the machine at minamaniobra. Kaya Kuya Mike, sa tingin mo, yun din ang result, no? Si Kuya Mike. Kaya, pero sana dapat kung meron lang tayong opportunity na magkaroon talaga ng kahit one machine lang, no? Tayo actual, makaboto. Pero sabi nga ni Sir Jeff, parang hindi tayo pinalat sa request. Yes, so thank you very much. Thank you very much. Hindi, tama yun, no? Pero may time limit din yun eh. Yes, meron. It will not take 1 minute. Yes, John. Sir Jeff. Ang problema yun kasi ang bilis na naman yun. Ang problema natin ang pila. Mabigat yun eh. Sa pila sa cluster precinct, patay na tayo doon. And then, pagdating mo doon sa loob ng presinto, ang hirap, ang grabe ang experience natin pagdating nung plebiscite. Yes. Grabe talaga yun. Ang tindi talaga ng pinakano. So hopefully, sana pagdating, mas maganda sana ngayon kung titignan natin itong first parliament. Pero isipin natin, baka we aim yung the worst case scenario. Kasi ganun yung mangyayari. Kasi kung mag-relax tayo on the ground, I-normalize na natin. hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Opo. Maalala nyo again, yung setup kasi hindi katulad nung halalan bago dun sa automation. May presinto. No? Ang number of voters per precinct nun ay 250 maximum. Yes. Nung in-automate natin yung halalan, ang ginawa, clustered precinct. Okay? So yung clustered precinct, like 2022, maximum of 800 voters. Ngayon, posibleng 1,000 voters. So, tinitimpla rin ng COMELEC yan. No? Pero, dahil na-reduce nga yung number of required polling centers, mismo, no? Libre yung ibang kwarto. So, ang ginawa ng COMELEC, naggawa rin siya ng holding room. Okay? Ang problema lang ni COMELEC, yung electoral boards natin, nandun sa main na kwarto. Kaya tinutulungan din sila ng watchers to manage yung queuing naman. Yan, at least yan yung na-obserbahan natin sa mga nakaraang eleksyon. So hopefully, yung proseso na yun, ganun din yung mangyayari. Makahanap ng tulong ang ating electoral boards to manage din yung queue. No? So may pila yan sa labas ng polling precinct eh. So yung iba habang naghihintay, pwede rin naman doon sa holding room. Pero again, maximum na sa nakarang halala natin, maximum number of voters at any one time inside the polling precinct, the voting room, ay 10. Yun po yung mahalagang binabantayan natin as number. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Sahabudin po. Ang tanong ko lang kasi medyo nagustuhan ko yung presentation ni Sir. Kaya kasi kahapon kasi medyo nalilito ako eh. Pero ngayon parang masaya ako. Kasi tayo bilang number, maging bantay ng bayan. So lahat ng pinag-uusapan kanina, maging sa wali, maging sa sinuman. Pero tayo dito ay ang pinag-aralan natin dito ay TOT bilang bantay ng bayan. So ang tanong ko lang doon, kasi bilang isang number, bantay ng bayan, maging bantay ng bayan. So, ano po ba ang dapat natin gawin doon? Kasi may talagang watchers at saka board, electoral board. So, bilang isang chairman ng provincial coordinator ng Maguindanao del Sur, meron kasi akong nakikitang isang maliit na problema lang.
paano ba natin paano natin matugunan ng source yung mga volunteers natin na madagdagan ang kanilang bilang transportation doon sa ano para maging mabantayan yung maging sa electoral vote kasi sa amin sa Maguindanao del Sur 24 municipalities po ang under ko dyan. So paano ba natin matugunan yun? Matugunan ng source yung kanilang transportation kasi kukunti lang tayo dyan eh. Kasi kung hindi natin matugunan yan kahit na voluntaries na tayo hindi natin ma-verify at ma-identify at ma-secure umabantayan ang lahat ng mga munisipyo natin. Yan po ang isang katanungan ko. About doon sa parliamentary system na alam natin yung tatlo ay dalawang masin ay isa lang. Wala na tayong problema doon. Kasi ang problema doon ay tayo ay magpapantay lang. Hindi tayo ang magkaano ng Hoy, puputo ka dyan. Pero tayo ay nagpapantay lang. About naman doon story na ano ni sir, malinaw na malinaw po ang wali ay si Chief Minister ang magtalaga dyan. Wala na pong question dyan. Malinaw na po yan. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat po sa karagdagan ng information. Doon po sa yung tinatanong ng transportation allowance, maraming problema na nangyayaran na sa suportahan ng ating network. No? Kailangan natin ng Ginagawa ko na kung ano yung electronic file, makakalam ay pabalikan lang dito. as much as possible, sinishare namin yung sa mga network. Seguran, aring mahuli ng Supreme. Gagamitan natin ng email. Creative din naman yung yung ating mga chairperson. Sa local, pwede rin naman silang Bananggit ang kupon sa kapitan, no? from this organization sa halimbawa. Ang bawal na bawal lang sa atin ay kumuha ng financial support from foreign source. Hindi pwede yung foreign source. Ngayon, doon sa ibang tanong nyo, and even nga yun sa logistics, i-cover yan doon sa ibang topics. Any other questions? So kung wala na, meron pa. Bismillah. This sa aking experience sir doon sa Lanao del Sur, Marawi City. Pagdating sa day of election, marami kang makikitang style. Hindi magkapantay-pantay o magkapareho-pareho yung bawat barangay sa isang municipality. Mayroon kang makikita doon na isang barangay na pagdating sa time ng election, wala ka lang makikitang tao kung hindi yung magkabilang water at yung dalawang leader ng magkabilang partido. Ibig sabihin, sila lang ang bumoto. Pangalawang experience doon, makikita mo lang na sa umpisa, maraming elektor yung makikita mo na nakapila. Pagdating sa alas 11, wala na. Kasi naamika po na doon sa loob eh. Naamika mo na. As sila lang ang bumoto at pinauwi yung mga tao. Pinauwi. Ganoon. Marami yan. Marami yan ang pinauwi. Tapos pag uwi ng isang tao, malungkot kasi hindi nakabuto ng Senado, yung gusto niya, hindi nakabuto ng congressman, kasi nag-usap lang yung dalawang magkabila. Mayroon ka pang isang style na makikita doon. Sa umpisa, okay. Pagdating sa alas 11, makakakinig ka ng putok. Takbo. Pag tumakbo ka, nawala ng putok ka, bumabalik ka, hindi mo na makikita yung ballot box. Ballot box. Yan.
Isang style pa, natapos na yung eleksyon, pagdating sa canvassing, Sa Malabang. iba na yung makikita mo doon. So bilang tayo ay volunteers ng NAMPRED, ano ang dapat gawin natin sa ganun na mga bagay pagdating na makikita mo ng ganyan? Anong dapat ko natin gawin? Thank you very much. Maraming salamat po doon sa Kasi mga points ninyo. situational and Ipaparating po reality, natin sa nabigyan mo na corporate talaga. mail. Gusto niyo i-text ko na kay Chairman. Sir, Hindi, Ikaw na ba sa- bilang watchers po ng volunteers, ang primary concern natin parati ay yung safety and security ng volunteers. Kung may katiwalian na maobserbahan, pwede naman pong i-report sa amin, i-verify, at itatala natin yon. No? Ang mahirap po kasi pagka may katiwalian na naobserbahan ng watcher, ng witness, siyempre, sabihin, kung gusto natin aksyonan ng COMELEC, sabihin ni COMELEC, i-report mo, no? Sworn statement. Ang mahirap, lokal ka, tapos yung politiko na natapatan mo, doon din sa lokal mo, di ba? Maaring balikan, hindi lang siya, kundi yung buong pamilya. Kaya parati, lagi namin pinapaalala na ang ating first concern is yung safety and security. No? Pero pwede pong i-report yan sa headquarters para po na ma-actionan. Okay, we're taking one last question. sir. Yung sa na-mention ni Sir, by the way, I'm Caronisa Atas po from Nano Del Sur. Yung na-mention ni Sir is short, observe na kasi yan sa lahat, no? Yung gano'n. May assurance ba? Meron ba tayong makukuhang assurance sa NAMPRED if matulungan tayo na, kumbaga, i-allow, kumbaga, ma-inform ang election officers, ang mga tao doon na pag NAMPRED allowed mag-capture, mag-video, kasi yun lang talaga ang pinaka-accessible sa atin na baka kasi agawin sa atin yung camera, ganun yun. Pero pag sa pag-report, pinaka-valid, no, pinaka-strong na evidences yun, picture and video. So, may assurance pa tayo doon. Kapag ganun po, kailangan na ingat din yung pagkuha ng picture ng video. At kung gagamitan man lang ng camera, ang bawal na bawal po, hindi po pwedeng gumamit ng camera sa loob ng polling precinct. Hindi pwedeng kunan ng picture yung balota. Hindi pwedeng kunan ng picture yung resibo. Yun po yung pinagbabawal sa COMELEC resolutions. Yung sa mga alituntunin natin sa pagboto. Pero kung as observer, may nakita kayong katiwalian, kung kukunan nyo ng video, malakas na yung ebidensya, pero kailangan pag-iingat pa rin. Yung ano po is, ang NAMPRED ba, hindi sila magkakaroon ng authority para gamitin yun? Hindi po eh, hindi yung... Sa lahat. Oh. Anong kaibahan mo sa media? Anong kaibahan niya sa media? Sa inyo pwede kayo mo. Pero labas sa labas. Hindi pwede rin sa loob. Yan ang murag yan. Ibig sabihin na advantage ang media. Actually po, after lunch, meron pong presentation doon sa operations ng NAMPRED, lalo na pag-election day. So yung pong mga tanong ninyo regarding sa operations Ibig sabihin ng na, NAMPRED, mas maganda pag media pwede po ang natin nakapasok sa i-reserve yun kanya mamaya. kasi mas meron malakas po ang tayong advantage present nito sa So ang pinasent lang po ni Sir Lito ngayon mga is tago ng mga camera mo. general. Yun ang Wala po mahirap po siya kasi. ng NAMPRED operation. Mag-reserve na lang po ng mga tanong. Siyempre, lakad mo ng kumito. Star na mo. Okay, ngayon naman po ako is, ang susunod po presenter ay ako ulit. Akin naman po i-present sa inyo is background on election observation. So isa ito sa mga ginagawa talaga, one of the main activities ng NAMPRED.
is election observation. So ako po si Paolo, I've been with NAMFREL for the last 26 years. I have also represented NAMFREL in election observation in other countries. So I'm also bringing myself into this presentation based on experience. So ano daw ba yung goal